Sa mga hindi pa tiyak kung tatakbo ba talaga sa pagkasenador itong si PRRD pagsapit po ng 2025, sorry former President Rodrigo Roa Duterte, kung hindi pa kayo tiyak kung tatakbo ba ito o hindi, hindi na. Yan ha. Nilinaw po yan ni former President, no, na hindi na po siya tatakbo at retired na talaga ito, pagod na ka-coffee, no. Ayaw niya na sa politika. Kasi nauna niya naman sinabi yan eh. Siyempre, naabot niya na yung highest position of the land, yung pagiging presidente. Siyempre, ayaw niya nang tumakbo pa sa mas mababa. Pero nagkaroon kasi ng mga kondisyones, di ba? Lalo na po nung naging sunod-sunod yung pangbabash sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte, eh parang mapipilitan daw siya tumakbo. Pero ngayon, ka-coffee hiya na, mukhang 101% na po na sigurado itong si former President Duterte na hindi na siya tatakbo. Retired na talaga ako. Ayan, retired na talaga siya. Kasi kung tatakbo siya kahit pa paano, ito sinabi ko ito ka-coffee, no? Noong sinabi ko na kapag tumakbo yan sa pagkasenador, definitely pasok yan sa Magic 12. Gusto nyo man siya o hindi, pasok yan sa Magic 12. May charisma pa rin yan si PRRD, kaya lulusot pa rin yan sa Magic 12. Ang tanong nga lang dyan, kaya niya pa ba? Diba? Kaya pa ba ng kanyang katawan? Kasi nag-age na rin po ang ating dating presidente. Yun ang tanong dyan. Ito, nilinaw niya na po ito, meron na po siya mga sagot dito sa mga katanungan ng taong bayan dito. Weeks after floating a possible senatorial bid, former President Rodrigo Duterte is no longer interested in seeking an elective post in the next elections. Ayan ha. Hindi na raw po siyang interesado na makakuha ng anumang elective positions sa mga elected positions sa nalalapit po na halalan. Ano yan? 2025, senatorial yan. At 2028, ang presidential naman. Wala na tayo re-election. So pwede siya tumakbo as VP. No? Pero kailan pa yan? Ilang taon na yan ka-coffee? At ilang taon na ngayon ang presidente? Siyempre, habang kumikilos ang buwan, apektado yung kalusugan ng isang individual. Duterte clarified that he is not inclined to come out of retirement, assuring the public that this is the truth. Yan daw po ang katotohanan. Naniniwala ba kayo din sa katotohanan? Yung iba sa inyo, posibleng hindi na naniniwala, no? Dahil nagiging strategy din ito eh. Previously, ganyan yung nagiging strategy na hindi na ito interested, and then a few moments no, bago magsimula yung exam, ay magbabago po ng opinion. Common strategy sa politics yan. Pero nasa sa inyo po yan, in this case, sa tingin nyo ba, nagsasabi na talaga ng truth o sinasabi na ba talaga ni PR truth dito sa bagay na ito? I am telling you the truth, wala na ako. Baski gusto ko man, pero hindi na kaya ng katawan ko. Actually, ito ang main problem ni PRRD ngayon eh. Ang kanyang katawan ka-coffee. Medyo nahihirapan na siya coffee dito sa kanyang katawan. Actually, isa nga sa naging dahilan niya, kasi di ba nag-file ito ng candidacy sa pagka-senador ba, tama? At 2016 elections, at sorry, 2022 elections, and then later on, nag-withdraw din ito ng kanyang candidacy dahil sa kanyang kalusugan. Why do I have to make some pretensions here? He said during a press conference with the Davao media on Saturday. Ang problema, kung inyong matatandaan, a few months lang din ito halimbawa itong balita na ito, pagkababuyan tayo, Rodi Duterte is VP run if Sara gets impeached. Yan yung sinasabi natin kanina na isa sa kanyang mga kondisyones. Kapag ipa-impeach niya si VP Sara, abay siya ay tatakbo. Kahit mag-isa lang, Rodi Duterte ready to speak up when he sees right or wrong in Marcos government. Pero sinasabi na ka-coffee, hindi wala pang severe na criticism na ginawa siya kay PBBM. No? Siguro sa mga policy directions lang daw. The 78-year-old leader admitted that he is also tired, even finding it disgusting to meddle in politics. 78 na rin ka-coffee, no? Imagine mo kung ikaw nandiyan dyan sa posisyon na yan at nakabaston na rin si PRRD, former President Duterte, medyo mahirap na rin po para sa kanya yan. So mukhang mas malapit nga sa truth o sa katotohanan itong recent statement niya. No more politics for me, I am retired. Retired na talaga ako. I am tired. Ayoko na ng politika. Hindi naman ako nasusuka. I find it disgusting for me to still meddle in politics. Naniniwala ba kayo dito ka-coffee, no? Pero previous months ago, mukhang hindi, di ba? Kasi naging aktibo din si PRRD, former President Duterte, sa mga political issues na sa pagbibigay ng mga komento sa mga bagay na ito. So, medyo nagko-contradict itong recent statement niya. Pero kung pagbabatayan natin, most recent itong Sunday, itong press conference itong Sunday. So baka totoo na nga ito. In November, Duterte said he would be forced to run for senator or vice president if his daughter, Vice President Sara Duterte, is impeached from office. His remarks came after the vice president drew criticisms over the controversial use of confidential funds. At sa tingin ninyo,
naniniwala ba kayo? Hindi na raw po talaga tatakbo na itong si PRRD ka-coffee, former President Duterte. Ano sa tingin ninyo ka-coffee? Comment, sige, comment kayo dyan, ang inyong reaction dyan sa comment section ka-coffee, no? At basahin natin isa-isa yan. Teka lang, sagot lang ko ha. Sa tingin ko naman, ako ha, again, honest opinion na naman ito ka-coffee, no? Sa tingin ko, sincere na si PRD dito, hindi na siya tatakbo. Di ba? Pero kasi yan ang naging strategy niya sa previous elections eh. Pero ako, ang mahirap na kalaban talaga dito yung kanyang health, yung kanyang kalusugan. So, sa tingin ko, totoo na to. Hindi na siya tatakbo sa anuman pong posisyon. Siyempre, ang request lang din natin, para ma-enjoy niya rin ang kanyang retirement, no? Iwas na siya dito sa mga pagbibigay ng komento, no? Though, sino ba naman tayo para mag-suggest, di ba? Pero isa rin kasi yan sa nagpapastress eh sa isang politicians yung mabilis nagbibigay tayo ng mga komento on issues, no? Kung gusto natin mag-retire, medyo veer away, no? Kalas tayo doon. Iwalay muna tayo doon sa interviews, sa mga media interviews, kasi syempre, ang media i-highlight yan. Magkaroon ka ng interview, magkaroon ka ng statement patungkol sa isang bagay, i-highlight yan. And then magkakaroon ng mga follow-up interviews, etc., etc. Hindi ka mapapahinga, di ba? So kung retired na talaga ito, parang siguro reduce na lang yung exposure, political exposure ni PRRD o pagbibigay ng mga interviews sa media on political issues para mas ma-relax yung kanyang retirement, di ba? So feeling ko hindi talaga ito tatakbo, pero yan nga lang ka-coffee, no? Sana mag-lilo din o medyo mag-reduce o mag-control-control sa mga interviews itong si PRRD, no? Para tuloy-tuloy na talaga. Para mas maayos naman ka-coffee, no? Kasi actually, itong mga komento din ni PRRD, nagiging divisive din ito eh, no? Marami din po sa mga supporters ng Unity, medyo hindi rin nagkakasundo. Kasi ito yung kanila sinusuportahan ng mga Duterte, yung kabilang side naman, definitely susuportahan ng mga Marcoses. And to the point na, syempre, i-criticize, ibabash, yung iba personal remarks na, halimbawa yung ginagawa nila kay PBBM, itong pulburon issues, personal na nga yung ibang mga komento, no? Medyo harsh na eh. Hindi na fact-based yung mga sinasabi nila. Siyempre, kung ikaw ay Marcos supporter, definitely sasagot ka rin. Di ba? Hanggang hindi na na-solve itong issue na ito. Kaliwat kanan na, batungan na ka-copy ito ng mga issue na ito. So sana mag-reduce din ng mga interviews at ng mga komento sa PRRD. Percival Ulep, no? Tao ng Chekwa yan. Please don't believe Mau Diggs. Feeling ko rin, isa rin ito ka-copy sa sa parang napansin nyo, di ba? Parang naglaylo si PRRD, medyo bumait sa PBBM, no? Sa Marcos administration. Kasi ngayong last week na umingay. Umingay ito last week, itong balita na ito, na medyo tagilid din si PRRD dito sa investigasyon ng ICC. Though again, wala nga jurisdiction ng ICC sa atin, pero yun nga, yung mga allies nito na tumutulong sa mga biktima ng war on drugs. Posible kasi hindi ipapile ang kaso o hindi i-hear o hindi didinggin yung kaso sa ICC. Pwede dito sa local courts, no? Dito sa korte, dito sa Pilipinas, didinggin yan. Pero with the intervention of the international community na nagdi-disguise lang, di ba? So parang mas lalakas ang puwersa nitong mga magsasampa ng kaso if ever na meron man kay PRD. Kasi yung parang naririnig-rinig natin dyan, medyo tumatagilid din daw itong si PRD. Siguro, isa ito sa mga dahilan, no? Parang naglaylo o parang mas bumait ito ng kaunti. Rosalinda Bihasa Palay, sinungaling niyang matanda, wag paniwalaan, style niya na yan. Ayan, hindi mo rin maaalis yung ganitong komento kasi noong 2000, 2022, 2016, ganito yung naging strategy niya. Damage control yan, ka-coffee, dahil pag nag-umpisa na ang investigasyon ng PNP at going deeper, sigurado sasabit siya. Exactly. Ma'am, Ma'am Marla Sara, yan nga rin po yung pinaniniwalaan nating opinion dito. Kaya medyo control na ito, ka-coffee. Susan Bertudes, good evening, ka-coffee, watching from Cagayan Valley. Hello po sa inyo. Ito Japanese ba ito? Japanese character, Korean character. Good evening, ka-coffee. Ang lokang si Maharlika, pinagtatawanan lamang ang naniniwala sa sinabi ni PRRD. Senator Ivy daw ang mismong nagsabi na nagpupulburon si PBBM. Actually, mag-1 month ng isyong pulburon yan, pero sabi nila may videos para yan ang pulburon. Nasaan ba yung videos na yan? Bakit hindi mailabas yung videos ng pulburon na yan kung totoo man yan? Actually, later on, pag-usapan din natin yan kasi itong si Harry Roque, pinag-drug test niya itong si PBBM eh. Yung sa bago niyang vlog, hinahamon niya ng drug test itong si PBBM daw patungkol nga dito sa issue ng pulburon. Ang tagal na itong issue, hindi ito nawawala-wala itong issue na yan.
Hindi mo sila pinapatulan, di ba? Ni PBBM dyan. Nag-lay low si Digong dahil nafe-feel nila na pumapangit ang image niya at naapektuhan si Sara and who knows mga anak niya, Flor Pedro. Exactly. Totoo yan. Ma'am Flor Pedro, no? Hindi lang siya ang apektado dyan. Apektado din po yung political career ng kanyang anak. Sino ba ang frontrunner ngayon na maging presidente sa 2028? Hindi si VP Sara, pero kung unti-unting masisira yung kanyang imahe, dahil sa ginagawa niya o dahil sa ginagawa ng mga supporters din nila, kawawa din ang career ni VP Sara, no? Imbes na frontrunner ito ngayon, baka tumagilid ng bahagya o maungusan ito ng ibang mga individual, no? So, damage control nga yung term nila dyan eh. Hindi pa rin ako magbabago, PBBM mula noon, hanggang ngayon, sabi ni Len Bay TV. Correct. Yung iba lang naman dyan, mga makarinig lang ng kaunti. Sige, change of views na, etc. etc. Sige, hayaan natin sila. Karapatan naman nila yan. Sir Lito Cruz, nakikinig sa atin. Lito Cruz, happy viewing po sa inyo. Edna Panela Cortez, nasa Facebook. Kay Louis Gladys, no to Sara 2028. Nasa Facebook din kay Peter Villanueva. Max Magdalena, nakikinig po sa atin. Reynaldo Riego at Virginia De Jesus, happy viewing po sa inyo na nasa Facebook. Marami tayong viewer ngayon sa Facebook at sa YouTube, no? Happy viewing po sa inyong lahat. Baka nasa Facebook po kayo at hindi pa kayo naka-follow sa ating Facebook page, yan, click lang po yung follow. At kung kayo naman po nasa YouTube, ay i-click nyo lang po ang subscribe. Glory De La Torre, nang bobola lang para makuha niya ang loob ng tao. Wala daw video, sabi ni PRRD. Kasi kung meron yung mga video na yan, ilabas nyo yung video na yan. Diba? Si PBBM, di ba natatakot dyan eh. Ang mga supporters din, di rin natatakot siya. Kung meron yan, ilabas nyo yan. Kung meron, di ba? Kaya saka tayo mag-overthink pag nadya-dyan na yan. And I don't think meron, no? Parang moro-moro lang yan eh. Mga magkakampi pa rin ang PBBM at Duterte. Sira ulo na yan si Maharlika at sabi ni Armando Gonzales. Rodel Pineda, God bless PBBM. Marcos lang kami. Actually, medyo nakakatawa rin yung ibang mga content creator, no, na nung kampanya, grabe kayo makasuporta, pero ngayon, parang grabe naman makabanat. Ano bang nangyari, di ba? Though, yes, sige, acceptable yan kasi nag-iiba-iba ng circumstances. Hindi natin masisisi ang tao eh. Posible kasi during the campaign, ito yung circumstances. And then after the campaign or after a few months, medyo nag-iba yung sitwasyon, nag-iba ng lagay. Kaya yung naging dahilan ng pagpapalit nila ng kanilang perception o pagsuporta, acceptable natin yan. Pero syempre, medyo magdududa ka rin sa mga tao na yan kasi medyo baligbing. Yan ba yung termino natin dyan? Medyo kung ang integrity mo ay nasa 100%, mare-reduce yan to 70% o to 80%. Kasi parang may ni-request ka, hindi na ibigay sa'yo, nag-change ka ng opinion, nag-change ka ng support dahil hindi mo nakuha yung gusto mo. Medyo may pagka-selfish yan. Si Maharlika, puro dakdak, walang ebidensya, sabi ni Hernan Evangelista. Ayun lang talaga. Max Magdalena, galing mo talaga, idol. Oy, Max, sa London. Oy, happy viewing po sa inyo dyan sa UK o sa London. Coffee, happy viewing po sa inyo. Ka-coffee, may whole are BBM since then and yung kanyang suporta daw ay buong buo daw kay PBBM. Thank you po. RN2 cents, hello po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. At kay Sanji Bell, hello din. Kay Baybayan Sali, Solid Marcos pa rin, OFW. Voltaire Reyes, idol. Di mananalo si Sara bilang presidente, 31 million, BBM, 32 million Sara. Kaya naging ganyan ang boto ni VP Sara dahil sa mga loyalista ng Marcos. Actually, minsan, hindi mo rin maiintindihan yung ilang supporters ni VP Sara na parang sinasabi nila, nag-giveaway na nga si VP Sara eh. Pinagbigyan na si Marcos. Hindi na tumakbo sa pagka-presidente. Kasi kung tumakbo na sa pagka-presidente, si VP Sara, for sure siyang nanalo. Anong basis nyo dyan, di ba? Ano naging basihan nyo dyan? Anong ebidensya nyo dyan? Mag-iiba ng circumstances yan, etc. etc. So, hindi valid na reason, di ba? Hindi ako naniniwala sa ganong dahilan. Ang tanong ka-coffee, kailan ba yan mangyari? Nung kabataan niya o ngayon ang pagka-presidente niya, yun ang linawin nila. Sabi ni Marie Chris Hernandez. Later, pag-usapan din natin yan. Kasi may mga statement din si Harry Roque dyan. Hello ka-coffee, bakit kaya tahimik si VP Sara sa lahat ng nangyayari? Halos lahat ng taga-suporta niya ang bumabanat kay PBBM. Agree? Para sa ng observation yan, pero definitely yung pagsasalita ni Harry Roque, yung mga pagiging critical niya kay PBBM, definitely may basa-bas yan or knowledgeable dyan si VP Sara. Power sharing, naudlot eh. Sabi ni Myra Bermudo. Ang hirap niyan eh, yung kapangyarihan eh. Marami nag-iiba ng perception dyan dahil sa kapangyarihan. Tiklop bahag ni Digong kay PBBM.
pasaklolo na sa SMNI, sabi ni Anton Ventaha. Kasi yun nga, medyo delikado daw ka-coffee, no? Sige, anong opinion nyo dyan? Share nyo ang inyong opinion dyan sa ating comment section, no? Para mabasa rin ng iba nating mga ka-coffee. Sige, move on tayo sa ating next topic. Kunin yung inyong kape, ka-coffee habang tayo nagdi-discuss sa mga bagay-bagay.